Panibagong araw po sa ating lahat. Sa araw na ito ating tatalakayin ang buod ng aklat na sinulat ni Brendon Burchard na may pamagat na The Charge. Alamin kung paano mag-recharge at i-access ang iyong buong potensyal. Sina-charge natin ang ating mga iPhone araw-araw. Ang isang simpleng koneksyon sa pagitan ng ating telepono, isang power cable, at isang pinagmumulan ng kuryente, ay nangangahulugan na malapit na nilang makuha ang power na kailangan nila para gumana. Ngunit paano ang isang tao? Ano ang kailangan natin upang ganap na makapag-recharge? Sa The Charge, 2012, malalaman natin ang tungkol sa mga drive na nag-uudyok sa mga tao na magtagumpay at kung paano natin sila maa-access para maabot ang ating buong potensyal. Panimula. Naramdaman mo na ba na nag-sleepwalk ka sa iyong buhay? Madaling gawin ang mga routine gaya ng pagising, pagpunta sa trabaho, pagkain, at pagtulog para lamang masuri ang iyong sarili kung saan napunta ang lahat ng oras at kung ano ang iyong ginawa sa iyong araw. At ang pinakamasamang bahagi para sa karamihan sa atin, ang cycle na ito ay umuulit sa isang tila walang katapusang loob magpakailanman. Pagod ka na ba niyan? Naiisip mo ba ang iyong sarili kung ano ang magiging hitsura kung ang iyong buhay ay naging iba? Kung mayroon kang trabaho na kinagigiliwan mo. Kung ang alinman sa mga damdaming ito ay parang isang bagay na naranasan mo, pagkatapos ay oras na para sa isang radikal na pagbabago. Oras na para maramdaman ang nararamdaman mo kapag nasa 100% ang iyong iPhone, na parang naka-charge ka na at handa nang umalis. Iyon ang dahilan kung bakit, sa pamamagitan ng buod na ito, tutuklasin natin ang mga karaniwang kilos ng tao na mahalaga para sa tagumpay at maaari mong i-unlock ang kanilang kapangyarihan sa iyong buhay. Chapter 1: What type of life do you have? Maaari mong simulan na sagutin ang tanong na ito gamit ang mga adjectives tulad ng busy, stressed, successful, o happy, ngunit ipinalagay ng may akda na mayroon lang talagang 3 kategorya ng buhay. Sa pamamagitan ng kahulugang ito, ang iyong buhay ay maaaring pakiramdam na nakakulong, komportable, o sina-charge. Kaya, sumisid tayo at tingnang mabuti kung ano talaga ang ibig sabihin nito, simula sa kahulugan ng buhay na nakakulong. Upang isipin kung ano ang hitsura nito sa pagsasanay, isaalang-alang natin ang isang quote mula sa Virginia Woolf. Isinulat minsan ng sikat na may akda at feminist na, ang mga mata ng iba ay ating mga bilangguan. Kanilang mga iniisip ang ating mga kulungan. Ito ay halos ang kahulugan ng isang nakakulong na buhay, dahil sa ilalim ng modelong ito ng buhay, maaari mong makita ang iyong sarili na nag-subscribe sa mga paunang naisip na pamantayan ng tagumpay na hindi akma sa kung ano ang talagang gusto mo para sa iyong sarili. Maaaring ma-pressure kang magpakasal, makakuha ng magandang trabaho, magkaroon ng 2 o 5 na anak, at isang bahay na may magandang pikit na bakod. Sa pamamagitan ng mga karaniwang pamantayan ng lipunan, magkakaroon ka ng isang mahusay at matagumpay na buhay. Ngunit paano kung ang pangarap mo ay maging isang artista, hindi nakatali, walang anak, lagalag, at malikhain? Sa kasong ito, madarama mo na nakakulong ka sa mga inaasahan ng iba at hindi mo mararamdaman na ang iyong buhay ay tunay na kasiyasya o matagumpay. Dahil nakalulungkot, iyon mismo ang nangyayari kapag namumuhay tayo na inireseta para sa atin ng mga social convention. Ngunit paano kung ang iyong karanasan ay hindi masyadong sukdulan? Paano kung ang buhay na iyong ginagalawan ay hindi ganap na kabaligtaran ng kung ano ang matutuklasan mong kasiyasya, ngunit sa halip ay isang bagay na malabo na hindi natutupad? Paano kung halimbawa, masaya ka lang? Gusto mo ang iyong trabaho, ngunit hindi mo ito mahal? Gusto mo kung saan ka nakatira, ngunit hindi ito ang iyong pangarap na bahay o kahit ang iyong pangarap na bayan. At kahit na hindi masama ang iyong buhay, naiisip mo ang iyong sarili kung ano ang magiging buhay kung ito ay higit pa sa hindi masama. Paano kung sa halip, ang iyong buhay ay kahanga-hanga? Ito ang malungkot na katotohanan ng isang komportableng buhay, na parang hindi na ito lalampas sa hindi masama upang maging kamangha-mangha. Ngunit ano ang tungkol sa sina-charge na buhay? Sa madaling salita, ito ang yugto ng buhay na naglalaman ng kung ano ang hinahanap ng ating mga nakakulong o komportableng katapat. Ito ang buhay na nangangahas na huminto sa pagtanggap ng mga limitasyon. Ito ang buhay na talagang nagiging kahanga-hanga.
Yaong mga nakakaramdam ng kapangyarihan ng isang mabigat na buhay ay lumalapit sa kanilang mga araw ng may positibo at kumpiyansa, nahuhulog sa kaalaman na sila ay may kapangyarihang baguhin ang kanilang mga kalagayan. Kaya, habang binabasa mo ang mga paglalarawan ng tatlong uri ng buhay sa kabanatang ito, hinahamon kita na maglaan ng sandali at isaalang-alang ang dalawang bagay. Anong uri ng buhay ang iyong nabubuhay? At anong uri ang gusto mong magkaroon? Chapter 2, Reclaim Control. Ano man ang uri ng buhay mayroon ka, lahat ng tao ay may isang bagay na karaniwan. At hindi ito ang pangangailangan para sa mga pangunahing karapatang pantao tulad ng pagkain, tubig, o tirahan. Sa katunayan, ito ay isang bagay na mas simple at dalisay. Ito ay ang pagnanais para sa kaligayahan. Dahil kahit sino ka man o anuman ang mga layunin mo sa buhay, bawat tao sa mundo ay gustong maging masaya. Ang pinagkaiba ng mga taong may china-charge na buhay, o mga charger, ay na natutunan nila kung paano makahanap ng kaligayahan. Kaya, paano nila nagawa yon? Bueno, ayon sa may akda, iyon ay dahil nakakonekta sila sa mga kinakailangang human drives. Kaya, sa paglipas ng mga susunod na kabanata, matututunan natin kung ano ang mga drives na ito at kung bakit kailangan natin ang mga ito sa ating buhay. Magsimula tayo sa kaunting background. Hindi tulad ng mga pangunahing karapatang pantao gaya ng pagkain, tubig, at tirahan, hindi mahalaga ang mga human drive na ito para mabuhay. Maaari kang dumaan sa buhay nang wala sila, ngunit hindi masyadong maayos. Kung wala ang mga drive na ito sa iyong buhay, maaari kang umiral. Ngunit hindi ka talaga mabubuhay. Iyon ay dahil ang bawat isa sa 10 drive ay konektado sa isang mahalagang aspeto ng tagumpay at kaligayahan ng tao. Maaari silang hatiin ng maayos sa dalawang kategorya, may mga baseline drive at forward drive. Kaya, magsimula tayo sa pamamagitan ng pag-unpack ng mga baseline drive. Ang 5 drive sa kategoryang ito ay tinatawag na control, competence, congruence, caring, at connection. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa control. Ang kontrol ay halos eksakto kung ano ang tunog, ito ay sumasaklaw sa ating kaugnayan sa mga elemento sa buhay na nasa loob at lampas sa ating kontrol. At tulad ng karamihan sa mga aspeto ng buhay, ang susi sa tagumpay ay nakasalalay sa kung paano natin pinangangasiwaan ang mga ito. Ang pinagkaiba para sa isang charger ay naiintindihan nila na hindi natin makokontrol ang napakaraming bahagi ng mga bagay na nangyayari sa atin sa buhay. Halimbawa, hindi natin makokontrol kung gaano katagal bago maihatid sa atin ang ating pagkain, kung gaano katagal natin kailangang maghintay para sa isang sulat ng pagtanggap sa kolehiyo, o kung ang ating mga kasosyo ay nahuhulog na lang sa atin. Ngunit maaari nating kontrolin kung paano tayo tumugon sa ating mga kalagayan sa buhay at iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba sa mundo. Upang ilarawan ito, ang may akda ay nagbibigay ng isang halimbawa ng pakikipaglaban ng kanyang ama sa leukemia. Kapag nabubuhay sa ilalim ng isang diagnosis na parang sentensya ng kamatayan, madaling masiraan ng loob at mawalan ng pag-asa o madrag pababa ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa halip, natagpuan ng ama ng may akda ang empowerment sa kaalaman na ang isang bagay na maaari niyang kontrolin ay ang kanyang saloobin sa sitwasyon. Kaya, nag-concentrate siya sa pamumuhay sa mga huling linggo ng kanyang buhay ng may biyaya at positibo at nagdala siya ng kagalakan sa kanyang mga kaibigan, pamilya, at mga kawani ng ospital na nagtrabaho kasama niya. Ang halimbawang ito ay nagsisilbing isang nagniningning na paalala ng katotohanang maaari rin nating mabawi ang kontrol sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng ating buhay at saloobin. Chapter 3, Cultivating Competence. Ang kakayahan ay maaaring pinakamahusay na ilarawan bilang ang kakayahang gamitin o ilapat ang isang tiyak na hanay ng kasanayan upang maisagawa ang isang gawain. Dahil dito, ang kakayahan ay isang magkakaiba at multifaceted na kasanayan na maaaring isalin sa halos anumang trabaho sa anumang sitwasyon. Bagamat maaari kang maging espesyal na likas na matalino sa isang uri ng gawain kaysa sa iba, ang kakayahan ay ang kakayahang maunawaan ang impormasyon at isalin ito sa mahusay na pagkilos. At sa kasamaang palad, ito ay isang bihirang kasanayan. Dahil sa kakulangan ng pagbibigay diin sa kritikal na pag-iisip sa mga paaralan at napakalaking pressure na mag-multitask sa workforce,
Kakaunti ang mga tao ang may pagkakataon na linangin ang kanilang likas na kakayahan. Bilang resulta, ang mga tao ay madalas na natigil sa tinatawag ng may akda na competence-confidence loop. Kung nahihirapan ka sa isang gawain o sa tingin mo ay wala kang kakayahan, hindi ka makadarama ng tiwala sa iyong sarili o sa iyong kakayahang gawin ang iyong trabaho. Lumilikha naman ito ng cycle na pumipigil sa iyo sa paggalugad ng mga bagong pagkakataon o pagharap sa mga bagong hamon dahil hindi ka komportable sa mga pangunahing kaalaman. Sa kasamaang palad, gayunpaman, hindi nito malulutas ang iyong problema dahil may mga sandali pa rin na may mga bagong gawain na ihahagis sa iyo o kinakailangan ang iyong kakayahan. Ang patuloy na pakiramdam ng kawalan ng katiyakan sa mga sandaling ito ay magpapatuloy sa pag-ikot at mula doon, ito ay isang napakadulas na dalisdis patungo sa pamumuhay ng isang nakakulong at hindi kasiyasyang buhay. Upang ihinto ang pag-ikot sa mga track nito, ipinapayo ng may akda na bawiin mo ang kontrol sa pamamagitan ng paglinang ng iyong kakayahan. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong sarili ng mga hamon upang tapusin. Gayunpaman, ang iyong mga hamon ay kailangang sumunod sa tatlong pangunahing pamantayan. Ang mga ito ay kailangang maging totoo, ibig sabihin ay totoo sa kahulugan na ang mga ito ay mahirap para sa iyo, kailangan nilang maging sensitibo sa oras, at kailangan nilang maging kapansin-pansin. Kaya, para maisagawa ito, dapat kang magtakda ng layunin para sa iyong sarili na makumpleto ang isang partikular na bagay sa isang tiyak na tagal ng panahon. At kapag nakumpleto mo na ito, dapat mong ituro ang mga nakikitang resulta, tulad ng katotohanan na maaari ka na ngayong magsalita ng bagong wika o magsagawa ng bagong kasanayan. At iyon ay kung paano mo madaragdagan ang iyong kakayahan. Chapter 4, Activate Congruence. Ang congruence ay maaaring isang terminong madalas nating naririnig sa matematika, ngunit hindi lang ito para sa mga anggulo. Ang congruence ay talagang mahalaga para sa pagkamit ng personal at profesional na tagumpay dahil nakakatulong ito sa iyong makahanap ng katugmang balanse sa pagitan ng mga magkasalungat na bahagi ng iyong buhay. Halimbawa, kung madalas mong makita ang iyong sarili na nagre-reschedule ng mga plano kasama ang iyong kapareha dahil nakalimutan mo ang isang mahalagang takdang oras sa trabaho o palagi kang nakakaligtaan ang mga resital ng ballet ng iyong anak na babae dahil na double book mo ang iyong sarili para sa kanyang pagganap at isang follow-up na pulong pagkatapos ng trabaho, ang congruence ay kung ano ang gagawin mo. Nawawala sa buhay mo. Iyon ay dahil, ayon sa may akda, ang congruence ay kung ano ang tumutulong sa iyo na ihanay ang iyong katotohanan, kung sino ka ngayon, sa iyong mga mithiin, kung sino ang inaasahan mong maging. Bilang resulta, ipinalalagay ng may akda na maaaring mayroong tatlong antas ng congruence, positibo, negatibo, o walang congruence. Ang pagkakaiba sa pagitan ng tatlo ay madaling maobserbahan sa iyong pag-uugali. Kung ang paraan ng iyong pag-uugali at ang paraan na inaasahan mong kumilos ay magkatugma, kung gayon yon ay positibong pagkakatugma. Gayon din, kung mayroon kang negatibong congruence, masama ang pakiramdam mo sa iyong sarili, at makikita ito ng iyong pag-uugali. At kung wala kang anumang pagkakatugma, kung gayon ang iyong pag-uugali, ay hindi naaayon sa iyong mga hangarin. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, gusto mong gumawa ng mas mahusay, marahil ay alam mo na maaari kang gumawa ng mas mahusay, at palagi kang nadidismaya sa iyong pagkabigo na matugunan ang iyong sariling mga inaasahan. Kaya, paano natin malinang ang positibong pagkakapareho? Ipinagtanggol ng may akda na ang unang hakbang ay tukuyin ang mga pamantayan o pangunahing halaga, pagsisikap na matugunan ang mga ito. At kung iyon ay parang mas madaling sabihin, kaysa gawin, tama ka. Ang pag-ayon sa iyong tunay na buhay sa iyong pangunawa sa iyong sarili, ay mahirap na trabaho, ngunit sulit ito kung gusto mong ihinto ang cycle ng pagkabigo. Upang matiyak ang tagumpay, inirekomenda ng may akda na magtakda ka ng mga pamantayan na parehong makakamit at makatotohanan. Tandaan na, kahit na mahirap ang isang bagay, hanggat maaari itong makatotohanan, makakamit pa rin ito. Kaya ang mga tagubiling ito ay kapwa kapaki-pakinabang. Inirekomenda din ng may akda na maglaan ka ng ilang sandali ng pagmumuni-muni upang isaalang-alang ang mga pangunahing halaga na pinakamahalaga sa iyo at isulat ang 6 na pangunahing salita. 3 sa mga salitang ito ang dapat maglarawan sa taong gusto mong maging habang ang susunod na 3 ay dapat magpakita kung paano mo gustong tratuhin ang mga tao sa iyong buhay.
Maaari mong makita na ang pagsusulat nito sa isang card at pagdadala nito ay makakatulong sa iyo na bumuo ng iyong congruence. Chapter 5, Embrace Challenge. Ngayong nasuri na natin ang ilan sa mga mahahalagang basilin na hangarin, oras na para ituon ang ating atensyon sa mga forward drive. Tulad ng maaari mong ipahiwatig mula sa kanilang pangalan, ang mga forward drive ay eksakto kung ano ang kanilang tunog, kung saan hinihikayat ka ng mga baseline drive na makabisado ang mga pangunahing konsepto na kinakailangan para sa isang malusog, matatag na pag-iral, tinutulungan ka ng mga forward drive na lumipat sa hinaharap. At ang pagnanais para sa isang hamon ay isa sa pinakamahalagang forward drive. Bagamat maaari mong isipin na hindi mo talaga hinahangad ang lahat ng mga hamon, ang katotohanan ay ang bawat tao ay nagiging bigo at kampante kapag ang lahat ay dumating ng madali. Kaya nga kailangan natin ng hamon. Kailangan natin ang pakiramdam ng pagkaalam na sinubukan natin ang isang bagay na mahirap at nasakop ito. Kailangan natin ang pakiramdam ng pagmamalaki at tagumpay. Gayunpaman, habang isinasaalang-alang natin ang kahalagahan ng mga hamon, parehong mahalaga na kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng hamon at layunin. Ang isang layunin ay mas katulad ng isang bagay na sinusuri mo sa isang listahan ng dapat gawin. Ang iyong mga layunin para sa araw ay maaaring kasama ang pagbabayad ng iyong singil sa kuryente o ang pagdala sa pusa sa veterinaryo para sa kanyang pagsusuri. Tulad ng nakikita mo, ang isang layunin ay hindi kinakailangang na ilalarawan sa pagiging mahirap, ito ay higit pa sa isang ordinaryong gawain na nais mong magawa. Sa kabaligtaran, ang isang hamon ay isang bagay na mahirap sa mismong kalikasan nito, tulad ng pagtatalo ng iyong personal na oras bilang isang runner o bench pressing ng 50 pounds ng higit pa kaysa sa karaniwan mong ginagawa. Maaari ding lumawak ang mga hamon sa mga personal, espiritual, o intelektual na gawain tulad ng pag-alis sa iyong social comfort zone o pag-aaral ng mas agresibo kaysa karaniwan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga layunin at hamon ay mahalaga dahil kung wala ang pagkilalang ito, maaari na lang nating italaga sa ating sarili ang mga layunin na kumpletuhin at isipin na nagpapatuloy tayo sa mga hamon ng buhay. Kaya, kapag naisip mo na ang iyong mga personal na listahan ng mga hamon at layunin, inirerekomenda ng may akda na itakda ang iyong sarili ng isang bagong hamon bawat buwan para sa susunod na taon. Upang makatulong na mailarawan ang iyong hamon, maaari kang makakuha ng isang malaking kalendaryo sa dingding o kahit na isang malaking tagaplano at planuhin ang iyong taon ng mga hamon sa 12 maliliit na kahon na ang bawat isa ay naglilista ng bagong bagay na dapat gawin. At kapag natukoy mo na ang iyong mga hamon, binabalaan ng may akda ang mga mambabasa na bantayan ang kanilang sarili laban sa isang pangwakas na patibong, being held back by others' judgments. Maaari itong maging isang malaking hamon sa sarili nito dahil mahirap labanan ang panggigipit na umayon. Maaari itong maging mas mahirap na maiwasan ang panghinaan ng loob sa mga hindi magandang pananalita ng iba. Ngunit huwag hayaan ang pressure na humadlang sa iyo mula sa paggawa. Kung, halimbawa, ang iyong layunin ay magbawas ng timbang, huwag kang ma-discourage ng mga taong nagbibigay sa iyo ng mga nakakatawang tingin sa GYM sa halip, tumutok sa positibong makukuha mo mula sa lahat ng mga taong nag-uugat para sa iyo. Maaaring manatili sa iyong utak ang mga negatibong emosyon, ibig sabihin, madaling tumuon sa ating mga negatibong karanasan sa halip na sa mga positibo, ngunit inirerekomenda ng may akda na matutong i-redirect ang iyong pagtuon sa positibo. Dahil pagkatapos magsagawa ng maraming survey sa daan-daang tao, nalaman ng may akda na ang kanyang mga respondents ay, sa karaniwan, ay nakaranas ng malalim at masakit na pagtanggi ng 7 beses sa kabuuan ng kanilang buhay. Ngunit nang tanungin niya kung ilang beses silang nakaranas ng suporta at paghihikayat mula sa iba, napakalaki ng sagot, ang bawat tao ay maaaring mag-isip ng higit sa 1,000 beses. Kaya, tumuon sa positibo at huwag hayaang masira ka sa mga paghatol ng iba. Panghuling buod. Bilang tao, madaling tumutok sa mga pagkakaiba na naghahati sa atin. Ngunit gaano man tayo kaiba, ang bawat tao sa mundo ay may isang bagay na karaniwan, lahat tayo ay nais na maging masaya. Lahat tayo ay nagnanais ng isang buhay na makabuluhan at kasiyasya. At iyon ang dahilan kung bakit pinapayuhan tayo ng may akda na suriin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng isang nakakulong, komportable, at may bayad na buhay upang matukoy ang talagang gusto natin.
Gusto mo bang maging charger? Ang pagtuklas sa iyong charge na buhay ay maaaring maging mahirap na trabaho, ngunit sulit ito. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-tap sa mga human drive na nagpapakilala sa ating konseptualisasyon ng kaligayahan at katuparan. Habang isinasama mo ang mga prinsipyong ito sa iyong buhay, makikita mo na ang iyong buhay ay hindi nakakulong o komportable, ngunit may layunin. Hindi ka lang madarama na may kakayahan, hinahamon, kaayon, at may kontrol, mararamdaman mo rin na mas buhay kaysa dati. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik. God bless po.